Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Mga kapatid, tayo po'y nagkakatipon upang ating purihin ng Diyos, pasalamatan sa mga biyayang Kanyang pinagkaloob sa atin, at mulit-muli ay dumulog sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito ng ating mga minimiti at panalangin. Kaya ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang simula ng unang aklat ni Samuel. Sa Ramataim Supim, isang maburol na lugar sa Ephraim, ay may nakatirang lalaki na Elkana ang pangalan. Siya ay anak ni Jeroham at apo ni Elio, na anak ni Toho at apo ni Sup na Efrateo. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkana sa Silo upang sumamba sa Panginoon sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli na sina Opni at Pinees bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handog ang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Penina. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon, tuwing pupunta sila sa bahay ng Panginoon. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, anupat naiyak siya at hindi makakain.
Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain, bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa akin? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy sambahin ng lahat ng iyong mga anghel. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya ay tapat at salik sa katarungan. Ang Panginoon sambahin ng lahat ng iyong mga anghel. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Mga Diyos-Diyosan niya'y yuyuko sa may kapal. Ang Panginooy sambahin ng lahat ng mga anghel. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alingmang mga Diyos na ginawa. Ang Panginooy sambahin ng lahat ng iyong mga anghel. Ang lahat po ay magstayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kay gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Atin pong napakinggan sa ating pinahayag na mabuting balita ang pagtawag ng Panginoong Jesucristo sa kanyang magiging mga apostol. Sino po ang tinawag ni Jesus? Sino-sino mga tinawag ng Panginoong Jesucristo? Sila po yung mga simpleng tao. Hindi galing sa mga kilalang institusyon o kilalang pamilya. Sila po ay mangingisda. At sabi nga po ay itong napakagandang pagpapahayag sa atin na sino man sa ating simbahan, sa ating sambayanan ay maaaring tawagin ng Panginoon Jesucristo. Ang hadlang po kuminsan dito ay hindi po galing sa kilalang pamilya, hindi po natapos ng pag-aaral,
wala pong nararating pa sa buhay, at kaya po binigyan ng halimbawa ng Panginoon Kristo na ang tinatawag niya ay hindi nangangailangan ng maraming backgrounds, maraming attainments, kundi ang isa lang requirement ng Panginoon ay, kaya mo bang ibigay ang iyong sarili? Kaya mo bang ialay ang iyong sarili? Sapagkat napakinggan natin sa ating Ebanghelyo, matapos sila'y tawagin ng Panginoon, sila'y tumugon, sila'y sumunod sa Kanya. Kaya, sabi nga ho ng isang manunulat, ay a man should never think of so much of what he is, kundi what Jesus can make out of him kapag siya ay sumunod sa kanyang panawagan. Ikalawa, sa pagtawag po ng Panginoon Kristo, napakaganda po yung panahon, yung timing. Ano ba ang ginagawa nila nung sila ay tinawag ng Panginoon? Sila po ay nagtatrabaho, nangingisda, naghahanda, pangingisda, nag-aayos ng lambat. Ito po ay nagpapahiwatig naman sa atin na ang pagtawag pala ng Panginoon Kristo, ang pagtawag ng Diyos, ay hindi lamang nangyayari sa simbahan, kundi sa kahit anong ordinaryong panahon, sa kahit anong ordinaryong nangyayari sa ating buhay. Ang tanong, tumutugon ba tayo sa kanyang panawagan? Halimbawa po, sa eskwelahan, sa trabaho, sa ordinaryong kwentuhan, sa ating pakikipag-usap sa ating kapwa. Kapag tayo tinatawag na maging mabuti, kapag tayo tinatawag para maging anak ng Diyos, kapag tayo tinatawag na maging isang Kristiyano, ay dito malalaman kung tayo tutugon bilang mga Kristiyano. In ordinary times, in ordinary situations, circumstances, we're always called to become children of God. Yung nangangaral ng mabuti, nagsasabuhay ng mabuti, gumagawa ng mabuti. At ikatlo, ay mula sa kanilang trabaho, patungo sa bukasyon na kanilang tinanggap sa ating Panginoon Kristo. Ang panawagan po ni Kristo, sumama kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Para po bang from their present jobs, work, to another. Normally, ang isang tao po ay iniiwan ng kanyang trabaho para sa isang mas mabuting trabaho. Halimbawa, lilipat na ako, mas malaki yung sweldo dito. Lilipat na ako, mas magandang benefits dito. Kakaiba ho ang mga apostol na tumugon sila hindi upang magkameron ng mas malaking sweldo, mas maraming benefits, kundi tumugon sila upang ibigay ang kanilang sarili at tulungan ng ating Panginoon Kristo sa kanilang ministeryo. Hindi lang yung kanilang kikitain sa mundong ito, hindi lang yung kanilang matatanggap sa mundong ito, kundi ang iniisip nila ay yung tatanggapin nila ng walang hanggan, na sa pagtulong nila kay Kristo, sa pagtulong nila sa simbahan, magkakameron sila ng buhay na walang hanggan. Kaya from their work, from their profession, to their new vocation, at ito ay ang kasama ang ating Panginoon Kristo sa gawaing pagliligtas. Mga kapatid, ito po yung paalala sa atin ng ating pagdiriwang ngayon. Kita natin na we're always called. Walang backgrounds, walang attainments in every ordinary circumstance and situation. Tayo tinatawagan ng Diyos. Ang tanong, tayo ba ay tumutugon at naglalaan ng sarili sa panawagan ng Panginoon Kristo? Let us pray to become followers of Christ. Huwag nating isipin yung ating nakaraan. Ang mahalagay sa pagsabi natin ng oo, susunod sa Kanya, magbabagong buhay tayo.
Let us pray to become a disciple of Christ na lagi may constant call na sumunod sa Kanya wherever we are, whenever we are needed to do good things. At nawa, sa pagpili nating sumunod sa ating Panginoon Kristo, ito po'y bukasyon. Bukasyon na laging ipahayag ang Kanyang salita at maging saksi ng Kanyang buhay sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang lahat po ay magsitayo para sa panalangin ng bayan. Bilang bayan na hinirang ng Diyos, iluhog natin sa ating Ama ang pangailangan ng lahat ng tao. Ang ating po'y tutugon, Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga pastol ng simbahan na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao naway makaharap sa mga hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga misyonero naway maging mga mabisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga hinirang ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, naway bukas loob na makatugon sa Kanyang tawag. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga nababagabag, at yung mga naghihirap sa isip at kalooban, naway hipuin at pagalingin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Panginoong Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat na isakatuparan ang alinmang gawaing nais mong gawin namin sa pamamagitan ng lakas ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasamin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumiinyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan ni aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi na iba sa iyo, minabuti niyang maging diri na iba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong inihain niya ang sarili niyang kami makasundo mo. Kaya naman, iyong idinangal siya, at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon ngay lahat ng sa kanya'y nakikiisa, ay talagang nagkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Melray naming Obispo, ni Emilio naming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo din. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyang pakundangan sa iyong dulot ng paikinabang.
Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa parang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo din. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humakay yung taglayang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.